Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pasintabi po sa ating po mga manonood dahil medyo maselan po ang inyong pong matutunghayang kwento ngayong gabi. Nang dahil po kasi sa selos, isang dalagita ang binaril sa muka sa bayan po ng San Juan, dyan po sa Batangas. Habang ang boyfriend niya, critical po, at nasa paggamutan pa rin po. Buong detalye, panoorin po natin sa Kilos Pronto Crime Desk. Bakit naman ginanon pati anak ko? Napakasakit. Sa isang magulang. Hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng 36 anyos na si Adriano Di Matulak ang sinapit ng kanyang anak. Abot langit ang kanyang paghihinayang sa nangyaring pamamaslang sa unikay iha niyang si Laika Di Matulak, 16 anyos, residente ng barangay Mabalanoy sa bayan ng San Juan, Batangas. Si Ining na maalam sa amin nung hapon. Punta daw doon sa Berdeha sa kanyang kabarkada. Di pinayagan namin. Dahil mga kabarkada niya eh. A 4 buwan ng Pebrero sa kasulukuyang taon, isang masamang balita ang gumimbal sa mahimbing nilang pagkatulog. Nakahantusay sa kabaan ng General Luna Street at naliligo na sa kanyang sariling dugo ang biktimang si Laika. Sa inisyal na pagsusuri sa katawan ng biktima, isang tama ng bala sa parte ng ilong niya ang agarang ikinamatay ng biktima. Ayon sa ulat ng San Juan Municipal Police Station, sa pagresponde ni Police Officer Juan Richard King Valenzuela, ang investigador sa nasabing kaso, galing sa isang pagdiriwang sa bahay ng kaibigan ng biktima matapos sunduin ng boyfriend niyang si Ryan Villanueva, 25 anyos, at residente ng barangay Palingowak sa naturang bayan. Yun po yung magkakainuman. Itong lalaki po ay galing sa Palingowak. Tinawagan lang ng mga barkada na kasi yung mga yan yung lalaki. Niyaya yung mag-inuman doon sa Bantilan. Ngayon, nung pauwi na, taga yung babae, yung biktima, naihatid sana siya sa kanila. At habang binabagtas na magkasintahan ang kalsadang ito, napansin nila ang pagbuntot ng dalawang motorsiklo. At dahil sa kilala ni Laika ang mga sakay nito, pansamantalang tumigil ang dalawa sa madilim na bahagi ng naturang daan. Sakay na kanilang motor dito sa may barangay Tipas. Hindi na namalaya na sinusundan sila ng dalawang motor, napatay ang ilaw. Ngayon, biglang umovertake yung isa, hinalangan yung daan nila. Sabay, yung isa naman tumigil sa likuran nila na may hawak na baril. Yun na nga yung suspect. Yun ang sabi ng biktimang buhay na ngayon na ginagamit sa Batangas Medical Center. Sa pag-aakalang napatay na nila ang dalawa, agad na umeskapo ang mga suspect. Ngunit, si Ryan nakuha pang tumayo at humingi na sa klolo at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sino nga ba mga suspect? At ano ang kanilang matinding motibo upang walang awang isagawa ang karumal-dumal na krimen? Sa masusing pangangalap ng mga ebidensya, lumalabas na selos ang pinag-ugatan ng krimen. Base na rin sa naging salaysay ni Ryan, isang alias Paeng ang utak sa pamamaslang kay Laika at paglalagay sa bingit ng kamatayan kay Ryan. Dahil si alias Paeng, dating kasintahan pala ni Laika. Ang tingin ho namin doon ay selos po. Yung suspect na minor po ay ex nung biktimang babae. Laki po, nakapagsalita po sa amin bago siya dalhin sa Batangas Regional Medical Center na tinanong ko sa kanya personally na anong tawag niya dun sa suspect. Tabulong niya sinabi sa akin na alias lang. Kaya doon, nung malaman namin na binanggit niya yung pangalan na yon,
At nagpunta na po kami at binanggat na din yung magulang na medyo pamilyar sa amin. Kaya nagpunta na kami sa bahay nila. At sa isinagawang follow-up investigation ng San Juan PNP, agad nilang nahuli si Paeng. Ngunit dahil sa menor de edad ang suspect, nasa kustodiya siya ngayon ng DSWD Region 4A. Kasalukuyang patuloy pa rin ang pagkalap na ebidensya ng mga kapulisan upang matukoy ang iba pang kasamahan ni Paeng nung gabing yun. Kaya naman, sigaw ngayon ng pamilya ni Laika. Gagawin ko ang hanggat makakaya ko na mabigyan siya ng katarungan na wala naman akong inisip sa kapwa na ako'y gumanti, garni. Ayaw ko nung gayon. Kung sila'y may galit doon, dapat hindi niya idinamay pati anak ko. Dahil ayun, babaeng tao. Anong laban nun sa kanila?